Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Binibining Kayla Marie E. Marcos, nagmula sa BSED Filipino 3B, at ang kapares ko po ay si Dipang Loisa T. Kami ang unang pangkat na inatasang mag-ulat ng ang wika sa lipunan. Pananaw sa ugnayan ng wika at lipunan. Ang wika ay sistema ng simbolo. Simbolo ito na may elemento tulad ng ponolohiya, morpolohiya, sintaktika, semantika o gramatika at tuntunin gaya ng gramatika. Kapag sinabi nating ponolohiya, ito ay maliit na unit ng tunog na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. O sinasabi na naman nating morpolohiya, ito ay pag-aaral na pinakamaliit na unit ng salita. Mayroon iba't ibang mga gamit ang wika. Malawak ang sakop ng wika, kaya naman dito nakikita ang ugnayan ng wika sa lipunan. Sapagkat kung walang wika ay wala rin lipunan o hindi mabubuo ang lipunan kung walang ginagamit na wika. Lahat ng lipunan ay mayroong kanya-kanyang wika na ginagamit at nagsisilbi ito bilang isang pagkakakilanlan ng kanilang paniniwala, tradisyon, o kultura. Nabanggit ni Warhope 2006, ang isang lipunan ay anumang grupo ng mga tao na magkakasama para sa tiyak na layunin o mga layunin. Halimbawa, ang lipunan ng mga bayot bakla ay may sariling wika na sila-sila lamang ang nakakapagsalita o nakakaunawa. Halimbawa, nasa lipunan ka ng mga bakla at hindi mo alam kung anong mga salita ang ginagamit nila sapagkat sila-sila lamang ang nakakaunawa. At isa pang halimbawa, kapag sa mga guro, ang mga guro ay mayroon silang wika na sila lang din ang nakakaunawa. Sa bawat pangkat ay mayroong mga tiyak na wika na ginagamit. Kapag sinabihan mo ang guro ay gumawa ng banghay aralin at pinagawa ito sa ibang grupo o pangkat, alam naman natin na hindi nila ito magagawa o maunawaan sapagkat hindi sila kabilang sa pangkat na iyon. Dumako naman tayo sa sociolinguistika. Kapag sinasabi nating sociolinguistika, ito ay pag-aaral ng mga wika kung saan nakaka-impluwensya ang lipunan sa isang tao o ang pagtatagpo ng wika at impluwensya sa lipunan ng isang tao. Sociolinguistika, sa pag-aaral na ito ay wika ang struktura ng wika at kung paano gumagawa ang wika sa komunikasyon. Dito mas nakikita natin ang ugnayan ng wika sa lipunan sapagkat sa sociolinguistika nakikita ang mga wika kung paano natin gamitin ito batay sa mga pangkat na ating kinabibilangan. Ang sociolinguistika ay kung paano ito maimpluwensyahan sapagkat nakikipagsalamuha tayo sa ibang tao kung saan mayroong pagkakaiba ng wika. Geographical o grupong sosyal. Pagkakaiba ng wika ang magaganap dahil sa lugar o lokasyon ng tagagamit na nagdudulot ng pagkakaroon ng dialekto at barasyon ng wika tulad ng sosyal at sosyolek. Kapag sinabi nating geographical, ito ay dialekto, pagbabago ng wika o bahagyang pagbabago ng wika kung saan nakakaapekto ang dialekto base sa kanilang lipunan o lugar na kinabibilangan. At ang sosyolek naman, nagmula sa salitang sosyal ay salik ng barasyon kung saan panlipunang bawat grupo ay kung saan mayroong pagbabago ng wika sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa ibang tao. Nagkakaiba ang wika dulot ng sosyal. Dahil sa ating mga interaksyon ay mayroong pagbabagong nagaganap sa ating pagbigkas o paggamit ng wika. Dumako naman tayo sa rehistro ng wika.
Kilala rin ito sa tawag na jargon, set ng mga salita o ekspresyon na nauunawaan ng mga grupong gumagamit nito na maaaring hindi nauunawaan ng mga taong hindi kasali sa grupo o hindi pamilyar sa propesyon, uri ng trabaho o organisasyong kinabibilangan, ayon kina Santos, Hufana at Magracia 2008. Halimbawa, ang mga guro ay may mga salita na grupo lamang nila ang nakakaunawa at gumagawa o gumagamit tulad ng lesson plan. Ang mga abogado naman ay may mga termino na sila lamang ang nakakaunawa gaya ng salitang order sa parirala na order of the court na nangangahulugan ng kaayusan. Dumako naman tayo sa argot. Kapag sinabi nating argot, ito ang sekretong wika na ginagamit ng mga grupong kinabibilangan, ngunit hindi limitado, mga magnanakaw at iba pang mga kriminal. Layunin nito na maiwasang mabatid o maunawaan ng hindi kasama sa grupo ang konversasyon sa loob ng samahan. Ano ang kaibahan nito sa balbal o islang ng mga salita? Iba ang balbal sa argot sapagkat hindi sekreto ang kahulugan ng mga salita. Higit na pampubliko, mas pangkalahatang magagamit at syempre, mas kagalang-galang. Ang argot naman ay isang espesyal na bokabularyo o hanay ng mga idioma na ginagamit ng isang partikular na uri o grupong panlipunan, lalo na ng mga hindi sumusunod sa batas. Tinatawag din itong cant o cryptolect. Narito ang halimbawa ng balbal at argot. Sa balbal, mayroong yosin, ang ibig sabihin ay sigarilyo, parak ay pulis, chimay ay katulong. Sa argot naman ay mayroong sige-sige komando, nang ibig sabihin ay gang o grupo sa bilibid, budol-budol gang o yung grupo ng tao na nangunguha ng pera sa pamamagitan ng panloloko. Ngayon ay dumako tayo sa sosyolohiya ng wika. Lipunan ang tuon ng sosyolohiya ng wika at ang relasyon nito. Ang sosyolohiya ay nagbibigay diin sa mga variety o variation ng wika. Subalit inilagay ito sa konteksto ng pag-uugali para sa sariling identifikasyon ng bawat pangkat o grupo. Dito naman, mas nabibigyang pansin ang relasyon ng lipunan sa wika, kung saan nakaka-impluwensya ang lipunan sa wika. Kung ano ang pangkat o ang lipunang kinabibilangan natin ay maaari ding yun ang wika na ating ginagamit. Halimbawa na lamang, ang isang tao ay mahusay sa Ingles at ang isa naman ay mahusay sa larangan ng Pilipino. Magkakaiba ang bigkas, ngunit pareho ang ginagamit ng wika. Social na samahan ng pag-uugali, social organization behavior. Dito na impluwensyahan kung paano tayo makipagsalamuha sa iba na mayroong pag-uugali. Nakikita natin ang tama o mali, kung saan ito ay nakakaapekto sa ating sarili at maging sa ating wikang ginagamit. Panglipunang samahan sa pag-uugali ng wika, social organization language behavior. Halimbawa na lamang, sa lipunan ng mga bakla o bayot, mayroon silang sariling pag-uugali at wikang ginagamit na kung saan ang pag-uugali na yon ay may katulad sa kanilang pangkat o lipunang kinabibilangan at may mga wika na ginagamit na sila lamang ang nakakaunawa. Saloobin sa paggamit ng wika, language attitude. Sa bawat wika na ginagamit natin, kinakailangan din natin ng saloobin sapagkat gamit ang wika na ipapahatid o naibabahagi natin ang saloobin at naipapakita natin kung gaano kahalaga ang wika. Dumako naman tayo sa antropolohiko-linguistika. Tinitignan sa anthropological na linguistika ang wika sa pamamagitan ng lente ng anthropological na konsepto kultura upang makita ang kahulugan sa likod ng paggamit, maling paggamit o hindi paggamit ng wika ng iba't ibang anyo nito, mga rehistro at estilo,
Kung ang hanap ng larang ito ay makahanap ng kultural na pag-unawa sa likod ng pag-uugali sa wika, ang sosyolinguistika naman tumitingin sa wika bilang panlipo ng institusyon na nagdadala ng panlipo ng interaksyon ayon kay Foley 1937. Interpretatibong larang ito ng paghihimay-himay sa wika upang makahanap ng kultura na pag-unawa. Katulad ng sosyolohiya ng wika, ito ay may kaugnayan din sa sosyolinguistika. Sinabi ni Foley 1997 na magkaiba na larang ang antropolohikal na linguistika at linguistikang antropolohiya. Higit di umano na binibigyan ng diin sa una ang larang ng linguistika upang maipaliwanag ang kultural na konteksto ng wika. Ngayon ay dumako naman tayo sa etnolinguistika. Ugnayan ng wika at kultura ang tungon ng larang na ito sa pag-aaral ng wika. Ayon kay Underhill 2012, pag-aaral ito sa relasyon sa pagitan ng wika at komunidad. May konotasyon ang larang na ito kung pagbabatayan ang kasamang salita nitong ethnic o etniko na maaaring tumutukoy sa mga marginal na grupo tulad ng mga Lumad, Igorot, Meranao at iba pa. Paliwanag ni Underhill, may dalang konotasyon ang pang-uri na ethnic sa etnolinguistika na iba dahil sa mga marginal na grupo, habang ito naman ay maaaring mangangahulugang karaniwang grupo gaya ng immigrant na grupo at mayoryang grupo. Halimbawa, mauunawaan lamang ng mga kapatid nating Meranao ang konsepto at pagpapakahulugan ng rido. Ngunit kahit maiintindihan ito ng mga Kristiyano, hindi pa rin lubos itong maramdaman sapagkat wala sa kanilang kultura. Ayun lamang po at maraming salamat.